Si Lin Zikhen ay muling isinilang bilang isang sanggol. Sa bawat higop niya ng gatas, tumitibay ang kanyang lakas. Pagsapit niya ng 3 buwang gulang, nakakapagsipa na siya ng 10,000 beses. Pagdating ng 4 na buwan, natuto na siyang gumapang. Pagsapit ng 5 buwan, kaya na niyang maglakad mag-isa. Ito ay dahil may parang, cheat, na sistema si Lin Zikhen. Anumang parte ng katawan na kanyang i-enhance o sanayin ay lumalakas ng walang katapusan. Pagsapit ng 6 na buwan, kaya na niyang umupo kasama ang mga magulang at manood ng TV. Sa mundong ito, may 2 kakaibang uri ng kapangyarihan, ang cyborgs at ang gene fusers. Ang mga cyborg ay kilala bilang mechanical ascenders. Pinalalakas nila ang kanilang katawan gamit ang mga mekanikal na bahagi. Ang mga gene fusers naman ay pinag-iisa ang sarili nila sa genes ng mga mutant beasts, at nakakakuha sila ng parte ng abilidad ng hayop na iyon. At malinaw ang kaaway ng sangkatauhan, ang napakaraming mutant beasts na bunga ng ebolusyon ng mundo. Hindi nagtagal, may bagong pamilyang lumipat sa tabi ng bahay ni Lin Zikhen. May anak silang babae na ang pangalan ay Shen Qingan. Siya ang naging unang kaibigan ni Lin Zikhen sa mundong ito. Ngunit sa panahong iyon, hindi pa niya alam na balang araw ay magiging malalim ang magiging ugnayan nila. Pagsapit ng 7 buwan, natuto nang tumakbo si Lin Zikhen. Nasanay na rin siyang tumalon at natuto na ring magsimula magsalita. Pagsapit ng 8 buwan, nagsimula na siyang gumawa ng sit-ups para sanayin ang kanyang abs na palagi niyang pinapractice ng palihim. Kapag wala ang kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng kasabihang, hindi ka makakalakad sa tabi ng ilog nang hindi nababasa ang sapatos, nahuli rin si Lin Zikhen ng kanyang ina. Napakuskus nito ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ano ba yun? Nakita ko bang gumagawa ng sit-ups ang baby ko? Pero nang tumingin ulit ang ina, nakahiga na lamang ng diretsyo si Lin Zikhen. Naniwala na lang siyang sobra lang siya sa pagsusulat ng nobela kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Ilang araw matapos nito, habang pinaliliguan niya ang bata, napasigaw siya sa gulat at tinawag ang asawa. Honey, ang anak natin 8 buwan pa lang pero bakit may abs na siya? Malalim na nag-isip ang ama. Ang anak nila ay palaging malakas kumain. At ngayon, may abs na. Bigla siyang natawa at nagsabi, Honey, baka naman isa sa 1,000,000 prodigy ang anak natin. Mukhang maliwanag ang kinabukasan ng anak nating si Zikhen. Malamang ay magiging isang gene fuser at sa pinakakaunti, isang mechanical ascender. Napabuntong hininga si Lin Zikhen. Muntik na talagang mabuking ang kanyang lihim na kakayahan, pero buti na lang at ang tatay niya na mismo ang nagkonklusyon na isa siyang henyo. Talagang malaking biyaya ang pagkakaroon ng 2 magulang na parehong novelista. Pero pagdating sa mga tinatawag na prodigy, hindi lang siya ang pinag-uusapan. Iniulat ng balita na sa Kyoto, may 1,000 taong martial clan na nagkaroon ng batang isinilang na may pambihirang lakas. Sa edad na 2, kaya na nitong buhatin ang 20 kilong dumbbell gamit ang isang kamay. Pagkatapos makita ito, ang kanyang ina, marahang hinaplos ang ulo niya at sinabi, ang Zikhen ko ay kamangha-mangha. Balang araw, magiging kasing galing ka rin ng mga sinasabi nilang prodigy sa mga clan. Sa loob-loob ni Lin Zikhen, napangiti siya. Iyan talaga ang mama ko, laging tama. Pero, kaya talagang buhatin ang 20 kilo nang walang hirap pagdating ko ng 2 taon. Sa wakas, dumating ang kanyang ikalawang kaarawan. Dahil sa kanyang, use it or lose it, nakakayahan. Kaya na niyang buhatin ang 20 kilo gamit ang isang kamay ng sobrang dali. Bigla namang tinawag siya ng ina. Chen, nasaan ka? Nandito na si Qingan para makipaglaro. Lumabas ka, na. Tinapik ni Lin Zikhen ang balikat niya at naglakad palabas. Ilang sandali lang, nakita niya ang isang batang babae. Inabot nito sa kanya ang isang egg tart, pero sinabi niya na siya na lang ang kumain. Kahit magkaiba ang antas ng pag-iisip nila, hinayaan pa rin niyang damay-kit-dikit ito sa kanya. Tutal, perpektong weight attachment siya. Pero may maliit na problema ang attachment na ito. Minsan tumutulo. Sa mga panahon na ganoon, wala siyang magagawa kundi sumigaw para humingi ng tulong. Mom, nagwiwi na naman si Qingan. Pagsapit ng 3 taon, kaya na niyang buhatin ang 40 kilo gamit ang isang kamay.
Samantala, ang tinatawag na Kyoto Prodigy na 1.5 taong mas matanda sa kanya ay 30 kilo lang ang kaya. Pero nang tingnan ni Lin Zichen ang kanyang status panel, napaisip siya ng malalim. Nakastock pa rin ang biological level niya sa normal tier 1. Ano kaya ang normal tier 2? Ibig kaya nitong sabihin na malalampasan niya ang limitasyon ng pagiging tao? Bitbit ang mga tanong na ito, lumabas siya ng bahay sa unang pagkakataon, at sa wakas nakita niya ng personal ang mga gene fusers at cyborgs. Ang unang lugar na pinuntahan ni Lin Zichen ay ang library, dahil hindi siya masyadong pinapayagan ng kanyang mga magulang na gumamit ng gadgets. At doon niya masusagot ang mga tanong niya. Sa pagbabasa, unti-unti niyang mas nauunawaan ang mundong nagbago dahil sa mutasayon. Nadiskubre niya na sa mga sinaunang bato na natagpuan sa misteryosong mga guho, nakasulat doon na ang mundo ay nahahati sa 6 na biological tiers: normal, advanced, rare, epic, legendary, at mythical. Bawat tier ay may 9 na yugto, samantalang ang ordinaryong tao ay nananatili lamang sa unang yugto ng normal tier. Kung ihahambing sa mga high-level beings, mas mababa pa sila sa mga langgam. Sa isip ni Lin Zichen, kailangan niyang pabilisin ang kanyang pag-unlad. Doon lang siya magkakaroon ng tsansang mabuhay sa mapanganib na mundong ito. Ding! Nagbabasa ka, +1. Comprehension +1. Knowledge +1. Achievement unlocked. Nakabasa ng 100 milyong salita. Reward. Biological attribute, Celestial Wisdom Root. Current progress, 100,861 sa 100 milyon. Kilalang kilala talaga siya ng system. Pagkatapos niyang magbasa, agad itong nagbigay ng panibagong gawain. Simula noon, sinimulan ni Lin Zichen ang sabay na pag-ensayo ng katawan at isip. Nagbabasa siya ng libro habang gumagawa ng sit-ups, at pagsapit niya ng 4 na taong gulang, umabot na sa 43.96 milyong salita ang kabuoang nabasa niya. Ang taong iyon ang naging simula ng buhay kindergarten ni Lin Zichen. Hindi nagtagal mula nang magsimula siya, umangat na siya sa normal tier 2. Pagsapit nito, kaya na niyang magbuhat ng 80 kilo gamit ang isang kamay, tumalo ng 1.2 metro pataas, at tumakbo ng 100 metro sa loob ng wala pang 11 segundo. Samantala, si Shen Qinggan ay madalas na inaasar ng mga kaklase bilang bedwetting queen, dahil paminsan-minsan ay naiihi siya sa salawal. Nang makita iyon, paano ba naman makakatayo lang si Lin Zichen at manunood? Tumalon siya sa harapan ng klase at sumigaw, "Tumahimik kayo. Kung may magsasabi pa niyan sa kanya, sisiguraduhin kong kayo ang maiihi sa kama araw-araw." Nag-iyakan ang ibang mga bata, habang si Shen Qinggan naman ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Ding, natakot ng iyong matapang na aura ang lahat ng kaklase mo. Title unlocked, Kindergarten Boss. Achievement, Ruler of 9 Years of Compulsory Education. Titles, Kindergarten Boss unlocked. Elementary School Tyrant locked. Junior High Overlord locked. Hindi inaasahan ni Lin Zichen na ang isang sigaw lang ay magti-trigger ng bagong misyon. Hindi pa nga tapos ang mga nauna niyang gawain, pero nagpakita na agad ng panibago. Maliwanag na pwedeng sabay-sabay mag-progress ang mga misyon, at napakagandang balita niyon. Makalipas ang 6 na buwan, matagumpay na natapos ni Lin Zichen ang kanyang reading mission at nakuha niya ang biological attribute na Celestial Wisdom Root. Mula noon, naging perpekto ang memorya niya at umabot sa pinakamataas na antas ang kakayahan niyang matuto. Mabilis ang paglipas ng panahon at halos 7 taong gulang na sila, handa nang magtapos sa kindergarten. Sa bakasyon bago pumasok sa elementarya, nagpatuloy si Lin Zichen sa matinding pag-eensayo hanggang kaya na niyang magbuhat ng 200 kilo gamit ang isang kamay. Lumampas na sa 2 metro ang talon niya at bumaba na sa 8 segundo ang kanyang 100 meter sprint. Dahil sa biyayang dala ng Celestial Wisdom Root, halos lahat ng aralin sa elementarya ay na-master na niya sa oras ng pahinga. Hindi nagtagal, pumasok na si Lin Zichen sa buhay elementarya. Dahil nag-aaral na siya ng pang-mid at high school na leksyon, ang mga kompetisyon sa elementarya ay sobrang dali lamang para sa kanya. Ngunit walang halaga sa kanya ang mga trepeo. Isang bagay lang ang tunay niyang gusto, ma-unlock ang title na Elementary School Tyrant sa lalong madaling panahon. Sa eskwelahan, kapag may libreng oras, tinuturuan niya si Shen Qinggan.
Hindi man siya likas na gifted, binabawi naman iyon sa sipag at pagsunod. Pagkalipas ng isang semester, umangat ang grado ni Shen Qingan at naging pangalawa sa buong klase. At ang nangunguna, syempre, ay si Lin Zichen. Para mas mabilis ma-unlock ang kanyang title, hindi lang siya nag-aral, sumali rin siya sa lahat ng event ng school sports meet at binasag ang lahat ng record. Akala niya magiging ganito lang kalinya ang buhay niya sa elementarya, hanggang sa dumating ang isang espesyal na transferee sa kanilang klase. Ang dahilan kung bakit espesyal siya, nararamdaman ni Lin Zichen na may kakaibang aura sa katawan nito, isang hindi pag-aari ng tao. Ilang sandali pa, inilagay siya sa upuang nasa likuran mismo niya. Habang dumadaan ito, bumulong si Shen Qingan ng mahina. Xiao Chen, ang ganda ng buhok niya, parang nyebe sa taglamig. Pero hindi yun pinansin ni Lin Zichen. Mas mahalaga sa kanya ang tanong, bakit may non-human aura si Bai Zhu? Posible bang isa siyang gene fuser o descendant ng isa? Sa mga sumunod na araw, palagi na lang nakadapa si Bai Zhu sa kanyang mesa pagkatapos ng klase at hindi gumagalaw. Noong una, curious ang lahat sa kanya. Pero di nagtagal. Unti-unting nawala ang interes ng mga kaklase, at bumalik sa dati ang tahimik na atmosphere ng silid-aralan. Ngunit makalipas ang mahigit isang buwan, nabasag ang katahimikan. May lumabas na puting likido mula sa katawan ni Bai Zhu. Walang nakakaalam kung ano iyon, pero napakabaho ng amoy nito. Dahil dito, unti-unti siyang iniiwasan ng mga kaklase. Isang lalaki ang lumampas na sa limitasyon. Binuhusan niya ng tubig ang ulo ni Bai Zhu habang nang aasar, sinasabing ang baho niya at kailangan niyang maligo. Inasahan ng lahat na magagalit ang tahimik at mailap na babae. Pero sa halip, umiyak siya at napahikbi. Mas lalo pang tumawa ang mga nambobuli, halos magpigil ng tawa habang hinihimas ang tiyan nila sa sobrang tuwa. Hindi na kinaya ni Shen Qingan na panoorin iyon at umasa siyang tutulong si Lin Zichen kay Bai Zhu. Kahit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung sino at ano talaga ang batang ito, nagdesisyon si Lin Zichen na kumilos. Nilagay niya ang matatag na kamay sa balikat ng bata at malamig na sinabi, "Guanchun, panasan mo ang tubig sa mesa ni Bai Zhu." Nagulat si Guanchun at nauutol na tumugon, "Walang problema, lilinisin ko agad." Agad siyang kumuha ng basahan at pinunasan ang mesa, alam na alam niyang kilala si Lin Zichen bilang maliit na tyrant ng paaralan. Kahit mga 6th grader ay hindi siya sinusubukang kalabanan. Pagkatapos, umarap si Lin Zichen sa buong klase at mariing sinabi, "Ang sinumang nambuli kay Bai Zhu, lumapit ngayon at humingi ng tawad sa kanya." Nang inig sa takot ang mga nambubuli, isa-isa silang pumila at yumuko kay Bai Zhu. Inaamin ang kanilang pagkakamali. "Nagkamali kami. Bai Zhu, pasensya na. Patawarin mo kami." Napatigil sa pag-iyak si Bai Zhu at taos-pusong nagpasalamat kina Lin Zichen at Shen Qingan. Mula noon, si Shen Qingan mismo ang lumapit at nagpasya na maging kaibigan si Bai Zhu, palagi niyang hinihila si Lin Zichen para sumama. Kapag may masarap siyang pagkain, ibinibigay muna niya kay Bai Zhu. Hanggang sa isang araw, hindi na napigilan ni Bai Zhu ang matagal na niyang tanong. "Ang baho ko, hindi mo ba ako nandidirihan?" Agad siyang nag-explain, "Pasensya na, hindi ako naniniwala sa inyo, pero simula pagkabata, lagi akong itinataboy at iniiwasan ng mga tao. Ngayon lang may taong nanatili sa tabi ko. Sobrang hindi makatotohanan, parang panaginip." "Hindi ito panaginip," sagot ni Shen Qingan na matatag. "Naranasan ko rin ang naranasan mo. Kaya hindi kita kamumuhian, basta handa ka. Magiging best friends tayo palagi." Dahil minsan siyang tinukso bilang bedwetting queen, malalim na nauunawaan ni Shen Qingan ang sakit ni Bai Zhu. Bigla na lang niyakap ni Bai Zhu si Shen Qingan, humahagulgol habang tuloy-tuloy ang luha. Salamat talaga." Pagkatapos ay inalis niya ang kwintas sa kanyang leeg at sinabi, "Qingan, Xiao Chen, palagi kayong may binibigay sakin at tinatrato ninyo akong kaibigan. Gusto ko ring may ibigay sa inyo. Ito ang mga pangil na regalo sa akin ng mama ko noong nakaraang birthday. Ibinibigay ko ito sa inyo ngayon. Sana hindi ninyo kamuhian, at sana maging magkaibigan pa rin tayo palagi." Tinanggap ni Shen Qingan ang mga pangil gamit ang dalawang kamay, seryoso ang mukha, pagkatapos ay ngumiti ng maliwanag. "Magiging best friends tayo, palagi."
Akala ni Shen Qingan na tatagal ng habang buhay ang kanilang pagkakaibigan, pero may nangyaring hindi inaasahan. Isang cyborg ang biglang dumating at inabot ang transfer papers ni Bai Zhu. Narinig pa ni Lin Zichen ang principal na nagsasabing lubos na confidential ang records niya. Sa puntong iyon pa lang, malinaw ng hindi ordinaryo ang pagkatao ni Bai Zhu. Simula noon, hindi na muling nakita ni Lin Zichen at Shen Qingan si Bai Zhu. Marahil, isa lang talaga siyang dumaan sa kanilang kabataan. Pero higit pa sa pagkawala ni Bai Zhu, may isa pang bagay na mas bumigat sa isip ni Lin Zichen. Ang tinatawag na Kyoto Prodigy ay matagumpay nang nakipag-fuse sa Beast Gene sa edad na 10. At kaya na nitong buhati ng 1,000 pound na bato gamit ang isang kamay. Nang marinig ang balita, natawa ang ama niya, Kyoto Prodigy na naman. Ang dalas niyang nasa TV, parang ginagawa na siyang influencer pangbenta ng produkto. Nagpatuloy pa ito, siyempre, mula sila sa 1000 taong martial clan ng Kyoto. Malamang may advanced gene fusion tech sila. Pero hindi sang-ayon ang ina. Hindi ibig sabihin yun na dapat tretuhin nila ang anak nila na parang experiment. Sumagot ang ama, sa mga martial clan, ang pagsasakripisyo ng iilan para sa kalamangan ng pamilya ang paraan. Kung hindi, hindi sila anggat ng ganoon kataas. Nap-icon ang ina at sumagot ng masama, oo na, ikaw na ang tama lagi. Hindi na pinansin ni Lin Zichen ang pag-aaway nila, abala sa sariling pag-iisip. Ang Kyoto Prodigy, dati 100 kilos lang ang nabubuhat, pero matapos ang gene fusion, kaya na niyang buhatin ang 500 kilos. 5 beses ang itinaas ng lakas niya. Samantalang si Lin Zichen, 8 pa lang. At kahit wala siyang kahit anong gene fusion, kaya na niyang buhatin ang 300 kilo gamit ang isang kamay. Kumpara sa iba, malinaw na mas malaki ang potensyal niya. Dahil doon, puno pa rin siya ng kumpiyansa tungkol sa magiging hinaharap niya. Hanggang sa nakita niya ang kasunod na balita, at doon niya naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng malupit na takot. Sa isang karatig bansa, naganap ang isang nakakatakot na pag-atake ng halimaw. Ayon sa mga video ng mga nakasaksi, ang dahilan ng pag-atake ay isang higanteng mutant na daga. May isang babaeng office worker pa na nakunan sa kamera na nilulunok ng buo ng nilalang. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman na ang mga heresy cultists ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Lumabas ang tagapagsalita ng Sakura Nation sa TV, at nanawagan sa lahat ng bansa na magtulungan para mawala ang kultong iyon. Ang kultong iyon ay isang marahas na anti-human na organisasyon. Para sa pera at kapakinabangan, naging alipin sila ng mga mutant beasts at sila mismo ang naglulunsad ng pag-atake sa lipunan ng tao. Sa kabutihang palad, ipinanganak si Lin Zichen sa isang malakas na bansa kung saan may kaunting katatagan pa, kaya nagagawa pa niyang lumaki at maghanda para sa hinaharap. Pero biglang may narinig siyang sonic boom sa labas ng bintana. Mabilis siyang tumakbo papunta roon at nakita niya ang napakaraming government cyborgs na sabay-sabay lumilipad sa ere bilang isang grupo. Kinabukasan, hinihintay ni Lin Zichen si Shen Qingan para makapaglakad sila papasok ng school. Doon niya nakita na ang pangil na ibinigay ni Bai Zhu ay kumikislap. Sa kanya lang na-realize na ang pangil ay galing pala sa mutant beast, at baka ang kakaibang aura kay Bai Zhu noon ay galing sa mismong ngipin na iyon. Sandali lang ang pagliwanag, kaya hindi na nila masyadong pinag-usapan. Naglakad na sila papuntang school. Pero dahil sa nakita niyang napakaraming cyborgs kagabi, at ngayon naman ay ang kakaibang reaksyon ng pangil, hindi mawala sa loob ni Lin Zichen ang pakiramdam na may paparating na masama. Habang naglalakad sila, may nadaanan silang isang babaeng pulang buhok. Bigla silang tinawag ng babae. Tinanong nito, magkapatid ba kayo? Tapat na sagot ni Shen Qingan, hindi po kami magkapatid. Childhood sweethearts kami at mag-best friends. Childhood sweethearts. Nakakainggit naman, sabi ng babae habang nakangiti. Tapos may bahid ng kakaibang tono nang nagtanong siya ulit. Ganito kayo kabata, tapos naglalakad kayo papuntang school ng kayo lang. Nasaan ang mga magulang ninyo? Mabilis na hinayla ni Lin Zichen si Shen Qingan. Palayo, sabi ko na, mail late na tayo. Huwag ka nang makipag-usap, sabi niya. Sa school, binalaan ni Lin Zichen si Shen Qingan na huwag basta-basta sumagot sa mga tanong ng mga estrangherong lalapit sa kanila. Tumango si Shen Qingan at sinabing naiintindihan niya.
Pagkatapos ng klase, dinala ni Lin Zichen si Shen Qingon sa ibang daan pauwi. Pero habang dumadaan sila sa isang eskinita, nakita nila ang parehong babaeng pulang buhok mula kaninang umaga. Mga bata, sa wakas nakalabas na kayo ng school, sabi ng babae na nakangiti. Nanlamig ang pakiramdam ni Lin Zichen. Kahit nagdetour na sila, sinundan pa rin sila ng babae. Ngumiti ang babae, mga bata, may masasarap akong pagkain sa bahay. Gusto niyo bang pumunta sa bahay ni ate para maglaro? Sa pagkakataong iyon, may isang lalaking lumitaw sa likod niya. Hindi nagsalita ang lalaki at bigla na lang sumugod, sinusubukang dukutin sila. Pero nakaporma na si Lin Zichen para lumaban. Sa isang malakas na suntok, pinukpok niya ang kamao niya sa dibdib ng lalaki. Lumipad ang lalaki palayo na parang pinakawalang cannonball. Nagulat ang babae. Imposible, paano nagawa ng isang batang elementarya na paliparin ng isang matatandang lalaki? Bago pa niya maisip ang nangyari, nakalapit na si Lin Zichen at bigla nang nasa harap na niya. Pagkatapos, sa isang mabigat na suntok, tinamaan niya ng diretsyo ang mukha ng babae. Pinulot ni Lin Zichen ang isang ladrilyo at dahan-dahang lumapit sa dalawang umatake. Walang CCTV sa paligid, at ang tanging paraan para mawala ang panganib ay tapusin sila, kahit ayaw niya talagang gawin. Pero kung kumalat ang nangyari ngayon, malalantad ang kakayahan niya. At masisira ang plano niyang lumakas ng palihim. Pero sa sandaling iyon, nagsimulang umuga ang lupa at umalangaw ang malakas na dagandong ng isang halimaw. Lumabas sa harap nila ang isang napakalaking nilalang, isang higanteng mutant na daga. Binuka ng daga ang napakalaki nitong bibig, at sa isang kagat lang, pinunit nito ang kalahati ng katawan ng babae. Pagkatapos ay hinablot nito ang lalaki gamit ang isang kuko, at kinain siya na parang merienda. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lin Zichen papunta kay Shen Qingon. Kinuha siya sa kanyang mga braso, at tumakbo ng buong lakas. Sa kabutihang palad, bago sila makalayo, may isang government cyborg na bumaba mula sa langit. Diretsyong lumipad ang babaeng cyborg papunta sa higanteng mutant na daga. Huminto lang siya nang makarating siya sa tuktok ng ulo nito. Itinaas niya ang kanang kamay at sinimulang i-charge ang kanyang sandata. Sa isang malakas na pagsabog, nagpakawala siya ng sunod-sunod na usok na pampatulog na diretsyong tumama sa halimaw. Ang higanteng daga. Ilang sandali lang, napatigil ang nilalang, nahilo at nanghina. Sinamantala ng cyborg ang pagkakataon at hiniwa ang leeg nito gamit ang kanyang blade, tinapos ang buhay ng halimaw ng tuluyan. Pag-uwi, maingat na sinuri ni Lin Zichen ang laban. Hindi naman mataas ang ranggo ng babaeng cyborg. Kailangan pa niyang pahiniin ang daga gamit ang tranquilizer rounds bago makipaglaban ng malapitan sa loob ng 7 minuto bago ito maubos. Pero, ang dambuhalang daga ay hindi ordinaryong kalaban. Kapag ganap na lumaki, umaabot ito ng higit 3 metro ang haba na may biological level na normal tier 5. Napaisip si Lin Zichen na swerte lang talaga na may cyborg na dumating kahapon. Kung hindi, hindi sila makakaligtas. Pero alam ni Lin Zichen na ang tunay na lakas ay manggagaling sa sarili niya at sa SO. Mas lalo niyang pinursage ang kanyang training. Weighted squats, blood chi plus 2. Leg muscle strength plus 2, squat proficiency plus 1. Kahit may banta pa rin ng mutant rats, tuloy lang ang buhay. Hindi nagtagal, ipinagdiwang ni Lin Zichen at Zhang Qingon ang kanilang ika-9 na kaarawan. Pagkatapos nilang mag-wish, nagpalitan sila ng regalo. Binigyan ni Lin Zichen si Zhang Qingon ng kahoy na hairpin, na inukit niya sa loob lang ng isang gabi, salamat sa blessing ng Celestial Wisdom Root. Mabilis lumipas ang panahon, at malapit na silang graduate sa elementary school. Pagsapit ng panahong iyon, na-unlock na ni Lin Zichen ang titulong Elementary School Tyrant, pero isang hakbang na lang at makukuha na niya ang Junior High Overlord, na magbibigay sa kanya ng bagong biological attribute, Law of the Jungle. Sa bakasyon bago ang middle school, determinado si Lin Zichen na ma-unlock agad ang titulo at palakasin pa ang sarili, kaya nagtinang siya ng sobrang tindi. 1000 weighted push-ups, blood chi plus 2,000, arm muscle strength plus 2,000, chest muscle strength plus 2,000, push-up proficiency plus 1,000. Sa wakas, sa mismong araw bago magsimula ang pasukan, bomb breakthrough ang biological level ni Lin Zichen sa normal tier 3.
Lahat ng physical attributes niya ay nagkaroon ng malaking pag-angat. Sa lahat ng oras, nakatutok pa rin ang isip niya sa tinatawag na Kyoto Prodigy. By the age of 14, ang Kyoto Prodigy ay kaya nang buhatin ang 2,000 kilogram na core gamit ang isang kamay. Sinasabing pinararami ng Giant Ant Gene ang lakas ng 4 hanggang 8 beses. Kahit sa pinakamababang bilang na 4, ibig sabihin, ang tunay na lakas niya ay nasa 400 kilogram lang gamit ang isang kamay. Kung ikukumpara, mas malakas pa rin si Lin Zichen. Ang pag-iisip na iyon ay nagpasiklab ng excitement sa kanya. Kung sumailalim siya sa gene fusion sa hinaharap, gaano kaya siya magiging malakas? Di nagtagal, opisyal nang nagsimula si Lin Zichen sa kanyang buhay sa middle school. Bilang top student ng lungsod noong elementarya, marami siyang ininteresadong paaralan. Sa huli, tinanggap niya ang alok ng Shanghai Middle School sa kondisyon na makapasok din si Zhang Qingan sa parehong paaralan at maging sa parehong klase. Sa araw ng enrollment, personal na sinalubong siya ng principal at ng homeroom teacher, na pinapaalala na dalhin niya ang karangalan sa paaralan. Nagpalitan muna sila ng ilang magalang na salita bago siya umalis. Ang tunay niyang dahilan sa pag-alis ay simple. Ipinagmamalaki ng Shanghai Middle ang kanilang top-notch sports facilities. Bago magsimula ang klase, napagkasunduan na nila ni Zhang Qingan na maglaro ng badminton. Ngunit sa simula pa lang ng laro, dumating ang hindi kanais-nais na bisita. Isang senior student ang lumapit at malamig na sinabi, "Kayo ang bagong estudyante, di ba? Ang court na ito para lang sa upperclassmen." Dalawang mas matandang estudyante pa ang ngumiti ng malisyoso at sinimulang harasan si Zhang Qingan. Naging madilim ang ekspresyon ni Lin Zichen. "Hoy, lumayo kayo sa kanya at huwag niyong sabihin na hindi niyo alam ang rule ng first come, first serve." Nangiti ng mayabang ang upperclassman. "Anong rule? Kahit ang King of Heaven mismo ang mauna dito, kukunin pa rin namin ang court ngayon." Walang sabi, itinapon ni Lin Zichen ang kanyang badminton racket diretso sa kanila. Ang shuttlecock ay dumaan sa hangin ng napakabilis na parang may sonic boom. Tumagos ito ng malinis sa racket ng estudyante at pati sa sombrero ng isa sa kanila. Nang inag ang tatlo sa takot, halos mapapipi sila. Masyadong mabilis. Tao ba siya? Pwede bang gene fuser siya? Hindi pwede sa edad niya. Kung 1 pulgada lang ang nailigaw ng palo, pwede na nilang nabiyak ang ulo ng leader nila. Agad silang naglinya, yumuko at nauutol na sinabi, "Boss, nagkamali po kami," bago mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos noon, kumalat ang balita sa buong paaralan at walang sinuman ang naglakas loob pang mangbuli sa kanila muli. Dahil natapos na niya ang lahat ng coursework sa middle school, ginugol ni Lin Zichen ang karamihan ng oras sa klase sa pagbabasa ng mga extracurricular books na talagang kinawiwilihan niya. Pagkatapos ng kanyang nightly physical training, nag-o-online siya para matuto ng bagong skills. Salamat sa Celestial Wisdom Root, unti-unti niyang natutunan ang photography, pagluluto, pagmamaneho, paglangoy, wilderness survival, at iba't ibang sports. Layo niya na ma-unlock ang titulo na Junior High Overlord sa pinakamabilis na panahon. Hindi lang siya nanguna sa bawat asignatura, kundi kinatawan din niya ang kanilang paaralan sa national junior competitions. Nakakuha siya ng gold, silver, at bronze medals sa math, physics, chemistry, at computer programming. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang first place sa lahat ng asignatura ay para hindi masyadong mapansin. Lumipas ang 1 semester, ngunit hindi pa rin na-unlock ang titulo. Sa halip, ang kanyang nakakasilaw na performance ay nagdala sa kanya ng maraming fangirls. Pero hindi ito pinansin ni Lin Zichen. Bukod sa pagtuturo kay Zhang Qingan, nakatuon siya sa darating na school sports meet. Naniniwala siya na kung mamamayani siya sa event, siguradong ma-unlock niya ang Junior High Overlord. Sa pagkakataong ito, sumali lamang siya sa 3 competitions, shot put, high jump, at sprinting. Kinakatawan ng 3 ito ang lakas, vertical leap, at bilis. Ang pagdomina sa lahat ng ito ay nangangahulugang full-spectrum dominance sa athletics, kahit na sinadya niyang humawak-hawak upang hindi mapansin. Madali pa rin niyang nakuha ang first place. Nang makuha niya ang bawat medal, sumabog ang isang surge ng power sa kanyang katawan.
Your academic and athletic performance has crushed the entire school, leaving every student in your shadow. Title: Unlock, Junior High Overlord. Titles: Unlock, Kindergarten Boss, Elementary School Tyrant, Junior High Overlord. Achievement complete, Ruler of 9 years of compulsory education. Reward granted. Biological attribute, Law of the Jungle. Ang Law of the Jungle ay isang primal source of life. Sa ibabaw ng lahat ng nilalang, pinapayagan nito ang gumagamit na lamunin ang life essence ng iba upang palakasin ang sariling evolution. Iniwan niya ang paaralan habang iniisip kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng life essence na ito. Biglang, isang realization ang tumama sa kanya. Tumingin siya kay Shan Shingon. Shingon, pwede ko bang makita ang phone mo? Tumango si Shan Shingon at inalis ang phone, inilagay ito sa kamay niya. Sa sumunod na sandali, lumabas ang system prompt, have devoured a trace of the abyssal butterfly's life essence. Abyssal Butterfly Codex, 1%. When progress reaches 100%, you may evolve and gain the beast's attributes or abilities. Pag-uwi, agad na naghanap si Lin Zichen ng impormasyon tungkol sa Abyssal Butterfly, ngunit wala siyang nahanap. Tila kung gusto niyang maintindihan ang nilalang na ito, kakailanganin niyang tuklasin ang katotohanan sa sarili niya. Pagkatapos, kumuha si Lin Zichen ng isa pang phone mula sa kanyang backpack. Matapos itong devour, tumaas ang kanyang Abyssal Butterfly Codex sa 2%. 2%. Mukhang hindi na gaanong life essence ang natira sa Beast Bone para ma-unlock ito ng buo. Kailangan ko ng ibang paraan, iniisip niya sa sarili. Pagkatapos noon, para mapataas ang intensity ng kanyang training, nagsimula siyang magbike kasama si Shinchin Hanto mula sa paaralan at pauwi araw-araw. Isang araw, hinarang siya ni Teacher Guo mula sa school's martial arts team. Dahil nasaksihan ni Teacher Guo ang kahangahangang performance ni Lin Zichen sa sports meet, nais niya siyang i-recruit sa school's martial arts squad. Hindi man nabigyan ng pagkakataong tumanggi, agad na umalis ang teacher pagkatapos ibigay ang imbitasyon. Pagdating sa bahay, basta-basta lang niyang pinatumba ang isang lamok. Mula doon, napagpasyahan niya na, maging lamok o ipis, ang mga nilalang na masyadong mahina ay hindi pwedeng mag-trigger ng Law of the Jungle ability. Tanging malalakas na mutant beasts lang ang may life essence na pwede niyang devour. Para subukan ang teorya, nagpasya si Lin Zichen na bumisita sa isang supermarket na nagbebenta ng beast meat. Nang makita niya ang butcher's counter, dali-dali siyang tumakbo papunta rito. Nang may kaba, inabot niya ang kamay sa karne. Sa sandaling nahawakan ito ng kanyang mga daliri, sumabog ang isang surge ng vibrant life essence sa kanyang katawan. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao at masayang sinabi, "Tama nga ako." Si Shen Qinggan naman ay tinitingnan siya na para bang baliw. "Zichen, ano ba ang pakiramdam ng beast meat? Talaga bang iba sa normal na karne?" Hindi niya sinabi ang totoo. Sa halip, sagot niya ng casual, "Hindi naman. Mas sariwa lang ang pakiramdam. Gusto mo bang subukan hawakan ito mismo?" Mabilis na iwinagayway ni Shen Qinggan ang kanyang mga kamay. Hindi, ikaw na lang ang humawak." Napangiti si Lin Zichen. "Sige, since nandito na tayo, bumili tayo ng beast meat para dalhin sa bahay." Perfect ang packaged portions. Pwede niyang gamitin ang dahilan na pagbili para mahawakan at maabsorb pa ang life essence. Dahil kilalang mahal ang beast meat, pinili ni Lin Zichen ang pinakamurang option, ang Phantom Squid. Nung napansin ni Shen Qinggan, nag-alala siya at nakasimangot. "Zichen, sobra namang mahal ito. Hindi ba natin dapat tanungin muna si Zin bago magdesisyon?" Hinaplos lang siya ni Lin Zichen sa ulo. "Nakipag-usap na ako sa nanay ko at sinabi pa nga niyang bumili ako ng mas marami para matikman niyo rin sa pamilya mo." Sa totoo lang, may isa pang dahilan siya sa pagbili ng karne. Nag-aalala siya na baka masira agad ang karne kapag nag-absorb ng life essence, at gusto niyang subukan ito. Aiskan niya ang code at nagbayad ng 3 jin, kabuuang 2,994 yuan. Habang palabas sila dala ang package, nasaktan ang kanyang puso. Napakamahal. Sino ba ang nakakaalam kung kailan ko pa kayang bilhin ito muli? Pasado 9:00 na ng oras kaya direkta silang umuwi. Sa daan pa uwi, hindi nakatiis si Lin Zichen at nagpasya siyang subukan agad. Sa sandaling hinawakan niya ang laman ng Phantom Squid,
lumabas ang system prompt, "You have devoured a trace of the Phantom Squid's life essence. Codex Progress 0.1%. Matapos kalkulahin ni Lin Zichen, napagtanto niya na ang pagdevour ng dalawang tail ng Phantom Squid meat ay nag-angat lang ng Codex Progress ng 0.1%. Sa ganitong kalkulasyon, kakailanganin niya ng 100 gene para maabot ang 100%, kada G998 yuan. Ibig sabihin, kailangan niya ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Ang kakayahan ng Phantom Squid ay ang maglaho ng tuluyan sa tubig. Kung ma-unlock niya ang skill na iyon, magiging sulit ang 100,000 yuan. At ito na ang pinakamurang beast meat na available sa merkado. Kaya nagpasya siya, kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng pera. Napakalaki ng halagang iyon at hindi niya pwedeng palaging hilingin sa pamilya. Nang lingunin niya ang karne, napansin niyang kahit lumipas na ang ilang oras, hindi pa rin ito nasira. Malinaw na ang pag-absorb ng life essence ay hindi nakakasira sa kalidad ng laman. Dahil dito, buong tapang niyang inabsorb pa ang essence ng Phantom Squid sa loob lang ng ilang sandali. Tumaas ang Codex Progress niya sa 3%, pero nawala ng kaunti ang kanyang focus at muntik na siyang mabangga ang isang nagdaraan. Habang nagmamadaling humingi ng paumanhin, biglang itinuro ni Shen Qingan ang harap. "Xiao Chun, tingnan mo, si Teacher Strawberry." Kinakaladkad siya bilang hostage. Sa harap, isang grupo ng mga pulis ang sumigaw, "Napapalibutan ka na. Kumalma at ibaba ang armas." Tumingin ang kapitan sa isang kalapit na officer. "Ben, huwag basta-basta pumutok. Masyadong malapit ang distansya." Mahusay siya. Ginagamit ang hostage bilang panangga at palaging gumagalaw. Isang maling putok, pwede nitong mapatay ang hostage. Nagmakaawang tumanggi si Officer Ben, "Pero Captain, kung pahahabain natin, mapanganib ang hostage. Pwede nating subukan ang knockout gas." Tumango ang kapitan ng mahigpit. "Hindi, masyadong halata ang knockout gas. Kung magagalit siya bago pa ito umpekto, baka masaktan niya pa ang hostage." Biglang yumuko si Lin Zichen at kinuha ang isang bato. Sa isang kisap mata, dumaan ang bato sa tabi ng tenga ni Officer Ben. Crack! Tumama ito sa kriminal mismo sa kamay na may hawak na kutsilyo. Agad ginamit ng officer ang pagkakataon at pumasok, mabilis na nasupil ang hostage taker. Mabilis na tumingin si Lin Zichen sa dalaga at mabilis na niyaya ang kaibigan niya para umalis, nang hindi sila mapansin ng mga pulis. Ngunit sa parehong sandali, sumigaw ang kapitan, "Hinto dyan, estudyante. Ba't bato ang inihagis mo?" Iwinagayway ni Lin Zichen ang kanyang mga kamay ng mabilis. "Hindi po, hindi ako iyon." Mabilis niyang hinatak si Shen Qingan palayo. Nagtataka ang kapitan. Nakakatuwa, bakit hindi niya inaamin? Ang mga acts of bravery ay may cash reward. Nang marinig ni Lin Zichen ang salitang reward, natigilan siya sa kanyang lakad. Pagkatapos, mas mabilis pa, tumakbo siya pabalik. Pagkatapos ay kumamat siya sa kanyang ulo habang nagsasabi, "Pasensya na kapitan, ako po ang naghagis ng bato." Huminga ng malalim ang kapitan. "Bata, sumama ka sa akin para mag-file ng report. Tutulungan kitang kunin ang reward mo." Pagkatapos ipaalam sa kanilang pamilya, nag-prepare na sina Lin Zichen at Shen Qingan na pumunta sa istasyon. Ipinarada niya ang kanyang bike sa parke, nilok, at handa nang sumama para kunin ang kauna-unahang payout bilang hero. Ngunit biglang nangyari ang sakuna. Ang katawan ng nasupil na kriminal ay biglang kumilos at nag-mutate sa harap ng lahat, naging isang higanteng daga. "Grabe, cultist siya," sigaw ng isang officer. Ipinapakita niya ang sintomas ng mutation. Nagiging higanteng daga siya. Tumalon ang mutated beast at pinilit pabagsakin ang isang babaeng officer sa lupa. Sumigaw ang kapitan sa kanyang comms headquarters, "Ito ang Jiangbei West Road Park. May lumitaw na higanteng daga. Preliminary assessment, cultist na may fused Rat King genes. Hindi namin makontrol. Humihingi ng agarang reinforcements." Samantala nakahanda na ang mga pulis at nahugot na ang kanilang mga baril at nag-umpisa ng pinaputukan ang higanteng daga. Hinawakan ni Lin Zichen si Teacher Strawberry sa isang braso at si Shen Qingan sa kabila, at tumakbo ng kabilas hanggat kaya niya. Hindi pa sila kalayuan nang biglang lumipad sa itaas ang isang cyborg.
Natigilan si Lin Zichen at tumingin pataas, sakto para makita ang babaeng cyborg na pinaapakan ng kanyang boots ang mukha ng daga, na itinulak ito ng ilang metro pabalik agad-agad. Pagkatapos, binuksan niya ang iron plating sa kanyang dibdib, nag-shot-charge para sa laser cannon. Sa sumunod na sandali, dalawang beam ng violet na liwanag ang lumabas. Sa sandaling tumama, nagsimulang mag-disintegrate ang laman ng daga. Sa wakas, ang buong katawan nito ay nagkubli sa abo. Namangha si Lin Zichen, ito ang tunay na kapangyarihan ng isang cyborg. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, sinimulang itulak ni Lin Zichen ang kanyang bike para umalis. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na ang piraso ng beast meat na naabsorb niya ng life essence ay nasira na. Napagtanto niya na talagang nagdudulot ng pagkasira ng karne ang pag-absorb ng life essence, pero may delay. Para sa paliwanag, kailangan niyang mag-imbento ng dahilan depende kung gaano kasuko ang cultist. Itinapon ni Lin Zichen ang beast meat sa lupa. Grabe, kasalanan ng cultist. Ang atake ng cyborg masyadong malakas. Nasunog at nasira ang karne. Mabilis siyang pinakalma ni Shen Qingan. Okay lang, Xiao Chun. Ang mahalaga, ligtas tayo. Dati, balak nilang diretsyo na lang umuwi, ngunit sa kahilingan ng kapitan, sumakay sila sa isang police car para bumalik sa istasyon at magbigay ng pahayag. Sa gulat ni Lin Zichen, isinakay din sa sasakyan ang bangkay ng cultist. Kahit na naging isang tambak na lamang ng nasunog na labi, sobra pa rin ang baho. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya, kung ang beast fonts ay may natitirang life essence. Kung ganun, hindi ba dapat may life essence din ang bangkay na ito? Dahil sa ideyang iyon, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay papunta sa mga labi. Sa sandaling nahipo ng kanyang mga daliri ang abo, lumitaw ang system prompt. You have devoured a trace of the giant rat's life essence. Giant rat codex progress. 5%. Namangha si Lin Zichen. Grabe, sobra pala ito. Totoo nga, ang freshness ang nagtatakda kung gaano karaming life essence ang maabsorb. Pagkatapos nito, naginat siya ng tamad, tinatago ang ginawa niya para hindi mapansin ni Officer Bean ang kakaibang kilos niya. Hindi nagtagal, dumating si Lin Zichen sa opisina ng security team. Sinabi ng kapitan, naisumat ko na ang application mo para sa Bravery Reward. Pero sabihin mo sa akin ng tapat, sa ganoong distansya at sa ganitong dilim, paano mo natama ng eksakto ang kamay ng cultist gamit lang ang bato? Isang middle schooler ka lang. Sumagot si Lin Zichen, siguro po dahil lagi kong time train ang kanang kamay ko. Nagkaroon ng matagal at mabigat na katahimikan ang kapitan. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto at pumasok si Shen Qingan kasama ang mga magulang ni Lin Zichen. Mabilis siyang niyakap ng kanyang ina. Xiao Chun, ayos ka lang ba? Halos himatayan ako sa takot. Agad siyang pinakalma ni Lin Zichen. Mom, ayos lang po ako. Kita mo, nakakuha pa ako ng Bravery Reward. Pero mas hinigpitan ng ina ang hawak sa kamay niya. Xiao Chun, mangako ka, kapag may panganib ulit, magtago ka muna sa ligtas na lugar. Ang gusto ko lang ay lumaki kang ligtas at maayos. Hawak ang kamay nito. Sagot niya ng seryoso, Ma'am, huwag kang mag-alala. Nangako ako, uunahin ko palagi ang pagprotekta sa sarili ko. Paglabas ni Lin Zichen mula sa security office, narinig niya ang usapan ng mga officers. Lumalakas na ang Rat God cult. Nakapasok na sila sa mga universidad. Target nila ang mga estudyanteng hindi kwalipikado para sa gene fusion. Yung napatay ngayong gabi, isang liberal arts student mula sa Guangyan University na nalor nila. Buisit, kailangan nating tuluyang alisin ang mga traidor na ito. Sa isip ni Lin Zichen, panandalian lang yan. Hindi ito ang tunay na solusyon. Ang ugat ng problema, ang tinatawag na Rat King ay kailangang mapuksa. Habang naglalakad sa kalye, kinuha niya ang phone niya at nag-search tungkol sa Rat God Cult. Nalaman niya na ang kanilang base of operations ay nasa loob mismo ng Shanghai City. Most members were social outcasts at madalas na ang mga galaw nila ngayong taon. Biglang may pumasok na teorya sa isip niya. Posible kayang sinusubukan ng Rat King na mag-evolve para maging mas mataas na uri ng nilalang. Kaya ba niya pinapapunta ang mga tauhan niya para mag-ipon ng napakaraming resources? At nagkaroon na ba ng tunay na talino ang Rat King? Maya-maya, habang dumadaan sa isang makitid na daan,
napansin ni Lin Zikan ang isang daga na mas malaki pa sa pusa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pinilang niya ang sarili niya. Hayaan mo na, nasa south sila. Hindi na bago ang mga dagang kasing laki ng pusa. Sa sandaling iyon, napansin ni Lin Zikan na tahimik si Sean Chingon ng hindi normal. Mabilis gumalaw ang isip niya. Nangyayari na naman ba? Tuwing kinakabahan siya o nagugulat sa biglang sitwasyon, nawawalan siya ng kontrol, tulad noong bata pa siya. Pero hindi matanggal ni Lin Zikan ang pakiramdam na baka may kinalaman ito sa isang nakatagong potensyal. Pag-uwi nila, napasinghap ang mama niya. Ano? Nawala ang karne. Agad na nagpaliwanag si Lin Zikan, masyado kasing magulo noon kaya hindi ko na ito nahawakan ng maayos. Siguro nahulog ko. Napabuntong hininga ang mama niya, sa wakas tinanggap iyon. Hayaan mo na basta ligtas ka. Mas mahalaga yun. Napapalitan naman ang karne. Huminga ng maluwag si Lin Zikan. Buti na lang. Pero sa susunod na segundo, sabi ng tatay niya, walang problema. Babalik ako sa lugar ngayon. Baka makita ko pa. Agad niya itong pinigilan. Dad, delikado pa doon. Hindi pa tapos ang nangyari. At kahit mahanap mo pa yung karne, siguradong panas na yon. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo para doon. Naningkit ang mata ng tatay niya. At paano mo naman nalaman na panas na? Nauutol na sagot ni Lin Zikan. Hula ko lang. Samantala, hindi pa rin maintindihan ng security captain kung paano nagawa ng isang middle schooler na maghagis ng bato ng ganoong kalakas. Bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ng isang daga malapit sa kanya. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isang napakalaking daga. Sa isang iglap, tumalon ito papunta sa kanya. Mabilis siyang nagpaputok. Ilang sandali lang, biglang tumigil ang sigaw, sabay pagsabog ng daga sa dugo at ambon. Kinaumagahan sa klase, Lin Zikan ay muli na namang napalubog sa pag-iisip. Kumpara sa Rapman kagabi at sa babaeng cyborg, masyado pa rin siyang mahina at kailangan niya ng pera, mabilis, kung gusto niyang mamax ang Codex Progress ng Phantom Squid. Pero masyadong mabagal ang mga scholarship mula sa mga competition. Sandali niyang naisip na maging study influencer o mag-livestream para magbenta ng tutorial courses. Pero agad niya yung itinanggi. Masyadong bongga, masyadong exposed. Hindi, mali ang buong approach ko. Sa mundong ito, laganap ang mga gene-fused fighters at cyborgs. Mas pinahahalagahan ang martial training kaysa academics, at ang premyo sa martial arts tournaments ay sobrang laki kumpara sa academic contests. Pinisil ni Lin Zikan ang kamao niya. Ito ang tamang landas, kailangan ng kumilos. Sa loob ng gym, umiinom mula sa water bottle si Teacher Guo. Lumapit si Lin Zikan at bumati. Hello, Teacher Guo. Kumislap ang mga mata ni Teacher Guo sa tuwa. Zikan, nandito ka ba para sumali agad o para lang malaman pa ang tungkol sa martial arts team? Tahimik na nagtanong si Lin Zikan kung kapag sumali siya, magkakaroon ba siya ng pagkakataong makalaban sa City Martial Arts Tournaments? Malaki ba ang bayad? Ngumiti ng may pagmamalaki si Teacher Guo. Siyempre magkakaroon ka ng chance, at hindi maliit ang premyo. Bawat award ay nagkakahalaga ng tens of thousands. Pagkarinig nito, agad niyang hinawakan ang kamay ni Teacher Guo. Teacher, please, kailangan niyo akong papasukin sa martial arts team. Pinatawag ni Teacher Guo ang lahat ng team members. Bawat isa ay nagpakilala ng maikli. Tumango at bumati rin sa kanila si Lin Zikan. Dahil hindi pa siya formal na nakapag-training, personal na nagpakita si Teacher Guo ng basic punches at kicks. Pagkatapos makumplito ang routine, pinunasan ni Teacher Guo ang pawis sa noo at tumingin sa kanya. Huwag mong maliitin ang mga simpleng galaw. Mas mahirap ang mga iyan kaysa sa tingin mo. Kahit si Xiao Li, ang pinakamabilis matuto sa team, inabot ng 1 linggo bago niya ito ma-master. Pagkatapos, nagsimula na si Lin Zikan sa kanyang practice sa tulong ng Heavenly Root of Wisdom. Bawat galaw na ipinakita ni Teacher Guo ay perpektong nakaukit na sa isip niya. Walang hirap niyang ginaya ang punching routine. System prompt frowny face, nagpa-practice ka ng fist technique, vitality +1, arm strength +1, hand agility +1, fist proficiency +1. Next, he moved on to the kick and drills. System prompt frowny face, you're practicing kick technique. Vitality +1, leg strength +1, leg agility +1,
Kick proficiency +1. Tulala si Teacher Guo. Imposible, talagang imposible. Ganoon din ang gulat ng mga kaklase niya. Paano may master ang isang bagay matapos makita lang ng isang beses? Sa mga mata ni Teacher Guo, si Lin Zichen ay hindi basta estudyante, isa siyang martial arts prodigy na minsan lang lumilitaw sa isang henerasyon. Kinagabihan, tinawag siya ng mama niya para maghapunan. Agad na lumapit si Lin Zichen dala ang mangkok niya. Mom, ano ulam natin ngayong gabi? Mayabang nang umiti ang mama niya. Siyempre, ang phantom squid na matagal mo nang gustong kainin. Isang ulam na puno ng kulay, amoy, at sarap ang inilapag sa mesa. Huminga ng malalim si Lin Zichen. Ang bango, walang pagdadalawang isip, kumagat siya. System prompt frowny face, you have devoured a trace of the phantom squid's life essence. Phantom Squid Codex Progress, 3.01%. Natigilan siya. Sandali, pagkain lang pala ang kailangan. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinahirapan ang sarili ko noon. Biglang umilo ang TV sa balita. A genius girl shocks the nation. Sa edad na 14, nagtagumpay siyang mag-fuse sa Heart of Energy, at siya na ngayon ang pinakabatang cyborg sa kasaysayan. Sa video, ipinakita siyang ina-activate ang core niya, binubuhat ang 2,000 kilogram na SUV gamit ang isang kamay, tumatakbo ng 100 meters sa 3 segundo, at tumatalo ng 8 metro pataas. Napaisip si Lin Zichen, ang Kyoto prodigy noon, ang genius girl ngayon, sa pagitan ng gene-fused warriors at cyborgs, sino ba talaga ang nasa tuktok? Sumunod na balita, tragic news. Security Captain He Chun-shon was killed last night at 11 p.m. in his office. Ayon sa surveillance, kinain siya ng isang higanteng daga na nakalusot sa security division. Dumilim ang mukha ni Lin Zichen. Baka pareho ito ng higanteng daga kagabi. Lalong bamigat ang pakiramdam niya na kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng mas matinding training, his 100-meter sprint time had dropped to 4.61 seconds. Ang vertical leap niya ay umabot na sa 5.51 meters at kaya na niyang buhatin ng halos 1,000 kilograms gamit ang isang kamay. Hindi rin niya pinabayaan ang martial arts practice niya. Determinado siyang pataasin agad ang lakas niya at maghanda para sa martial arts tournaments. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa gym para magpatuloy sa pag-aaral ng bagong techniques at training. Dahil sa curiosity, si Shen Qinggan ay sumama. Bigla na lang may lumitaw na senior girl sa harap nila. Juniors, Lin Zichen, hindi pa kayo nag-aalmusal, di ba? Nagdala ako ng gatas para sa inyo. Fresh milk ito. Hinayla ni Lin Zichen si Shen Qinggan at matatag na sinabi, no, thanks. I appreciate the thought. Sa kasamaang palad, nakita ito ng kilalang simp senior. Namilog ang mukha niya sa galit. Sapat na ang kinuha niya ang championship ko sa school games. Ngayon nangangahas pa siyang tanggihan ang regalo ng Diyos ako. Hinarang niya si Lin Zichen at nagalit. Nasaan ang manners mo? Pwede mo namang tanggapin at ibigay na lang sa iba, tulad ko. Bakit mo pa sinasaktan ang feelings niya? Sagot ni Lin Zichen ng kalmado. Hindi ba mas bastos pa yun? Lalong nag-init ang ulo ng simp senior. Fine, then drink it. Kapag hindi mo ininom, dinidisrespect mo siya. At ang disrespect ang pinakabastos sa lahat. Sa huli, naglabas siya ng hamon. Lin Zichen, may lakas ka bang lumaban sa akin? Kapag natalo ako, mananahimik na ako habang buhay. Pero kapag nanalo ako, iinuman mo ang buong karton ng gatas. Sa sandaling iyon, nag-flash ang system prompt frowny face achievement unlocked. Informal competitive scenarios, eliminate 1,000 different opponents through the most primal means. Reward, biological trait, survival of the fittest, current progress, 0-100s. Tumawa si Lin Zichen. Sa wakas, matapos ang napakahabang paghihintay, dumating na rin ang 4th achievement quest. Tiningnan niya ang simp senior at tumango. Fine, let's spar. Kumalat ang balita sa buong school na parang wildfire. Sabik na bulungan ng mga estudyante. Narinig mo ba? Lalaban na ni Lin Zichen ang isang senior sa gym. Tara, nude tayo. Hindi nagtagal, buong martial arts team ay nagtipon, pinalilibutan sina Lin Zichen at ang simp senior sa gitna ng arena.
Dumami pa ang mga kaklase para manood. Junior Zikhen, susuportahan ka namin. Turuan mo siya ng leksyon. Go Junior Zikhen, kukunan kita ng sandamakmak na awesome photos habang lumalaban ka. Sa dami ng suporta para kay Lin Zikhen, napangiwi ang Simp Senior sa inis. Iniisip nilang lahat na matatalo ako. Umaatake lang ako habang hindi pa fully developed ang sinasabi nilang prodigy. Mas mabuti nang durugan ko siya ngayon, kasi sa loob ng isang buwan, baka wala na akong chance na magpakitang gilas sa kakaibang talent niya. Nakita niyang parang tulala pa rin ang kalaban, kaya si Lin Zikhen ay biglang sumingit. Hey, may hapunan pa akong inaabangan sa bahay. Pwede bang bilasan natin? Fine, pagbibigyan kita. Sagot ng Simp Senior ng mayabang. Itinaas ni Teacher Guo ang kamay. Tandaan, friendship first, sparring second. Begin. Pero biglang sumigaw ang Simp Senior, wait. Pinapalaki niya ang sarili niya at sinabing, 1 buwan ka pa lang sa team, samantalang halos 2 taon na ako nagte-training. Para fair, bibigyan kita ng 3 moves muna. Hindi pa man siya tapos magsalita, nakatakbo na agad si Lin Zikhen papalapit sa kanya. Fine, pagbibigyan din kita, sabi ni Lin Zikhen, at tumira ng isang suntok. Bumagsak agad ang Simp Senior sa sahig. May bula pa sa bibig habang nakahandusay at hindi makagalaw. Nakanganga si Teacher Guo. What? Isang suntok lang. Gulat na gulat ang mga estudyanteng nanunood. No way, seryoso ba yan? Yun na yun. Tapos na agad. Sa gilid, kumaway si Sean Chingon. Panalo siya. Panalo si Zikhen. 2 senior girls ang tumalon sa tuwa. Ang astig mo, Junior Zikhen. System prompt / You have defeated a rival, successfully capturing female admiration. Priority mate selection granted. Current progress, 1,000. Naisip ni Lin Zikhen. May 999 pa akong rivals na kailangan talunin bago ma-unlock ang survival of the fittest. Humarap siya sa mga senior brothers sa paligid. Kayo, gusto niyo bang samantalahin ang chance na ito para makipag-spar din? Pagkasabi niya, nanigas ang mga seniors. Ilang segundo lang, nagsiliparan na sila papalayo habang naghahanap ng mga palusot. Sa oras na iyon, nakatayo na ulit ang Simp Senior, galit na sumisigaw. Nahuli mo lang ako ng hindi. Handa, kung uulitin natin. Papatayin kita sigurado yan. Pinutol siya ni Teacher Guo ng malamig. Zhang Kai, talo ka. Tanggapin mo. Kung swerte lang ba ang suntok na yun o tunay na lakas, malalaman natin agad. Shaoli, ikaw ang mag-test. Napatalon si Shaoli sa gulat nang marinig ang pangalan niya. Humarap siya kay Lin Zikhen, pilit na ngumiti. Sorry, Junior, huwag lang sa mukha. Okay. Pagkaraan ng 10 minuto, nakahandusay na ang mga seniors sa sahig. Para hindi halatang sobra ang lakas niya, sinadya ni Lin Zikhen na magpalitan muna ng ilang galaw bago pabagsakin ang bawat isa. Pero sa system, tanging ang pagkatalo ni Zhang Kai lang ang nalog. Ang ibang seniors, kahit natalo, hindi nadagdag sa count niya. So hindi pala counted ang sparring. Kailangan official defeat. Sa sandaling iyon, malakas na tinapik siya ni Teacher Guo sa balikat, sobrang saya ang mukha. Isang henyo, Zikhen, tunay kang henyo. Mahigit 1 buwan ka pa lang sa martial arts team pero ikaw na ang ace natin. Sa District Martial Arts Tournament ngayong taon, tiyak na dudurugin natin ang kalaban at kukunin ang first place. Kumislap ang mga mata ni Lin Zikhen. Yun na nga, ang martial arts tournament. Kapag nanalo ako sa mga laban doon, siguradong angat ang progress ng achievement ko. Biglang nagsigaw ang Simp Senior kay Lin Zikhen. Lin Zikhen, ako, si Zhang Kai, inaamin ko ang pagkatalo ko. Simula ngayon, kahit umupo ka sa ulo ko at alam mo na, hindi na ako magreklamo. Nagpaurong ang lahat sa pagkasuklam sa sinabi niya. Hindi pa man siya tapos magsalita. Nagtakbuhan na ang tao palayo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ring mag-training si Shen Chingon kasama si Lin Zikhen, determinado siyang pumasa sa martial arts class. Pagkatapos ng 3,000 meter jog, pinapapractice niya ito ng martial arts techniques sa loob ng 1 oras. Para hasain ang mga suntok at sipa niya. Pagkatapos, pinagawa niya ito ng sit-ups at push-ups para lumakas ang katawan at maging mas matibay.
Sa bawat session, tinutulungan niya itong mag-stretch at minamasahe ang muscles para maka-recover. Samantala, mas lalo pang pinahirapan ni Lin Zichen ang sarili niya, dinobol ang regimen niya. Para ma-unlock agad ang survival of the fittest trait, handa siyang isugal ang lahat. Lumipas ang panahon, at matapos ang isang buwan ng walang tigil na paghahanda. Dumating na ang araw ng martial arts tournament. Hindi naglaon, personal na dumating ang principal ng Shanghai High sa bahay ni Lin Zichen at nakipag-usap sa kanila ng isang oras. Sa huli, wala itong iba kundi ipahayag ang pag-asa na magpapatuloy si Lin Zichen sa Shanghai High. Bago umalis, tiningnan ng principal si Lin Zichen at sinabi, basta pumayag ka na ipagpatuloy ang pag-aaral sa Shanghai High, maaari mo akong direktang sabihan ng anumang ideya mo. Agad na hinayla ni Lin Zichen si Shen Xinghan sa kanyang tabi. Salamat po, principal. May isang hiling lang ako. Sana manatili si Shen Xinghan sa parehong klase ko. Lumapit ang principal at tiningnan si Shen Xinghan. Shen Xinghan, tama. Pagbukas ng klase, sabay kayong magre-report sa Shanghai High kasama si Lin Zichen. Bago umalis, gumawa pa ang principal ng okay gesture. Agad silang nagpasalamat. Salamat po, principal. Pagkatapos ayusin ang kanyang high school, hinarap ni Lin Zichen ang huling martial arts tournament ng kanyang junior high. Tulad ng inaasahan, muli niyang pinangunahan ang Shanghai Junior High para makuha ang championship. Pagkatapos matanggap ang premyo, nagpunta si Lin Zichen mag-isa sa isang makapal na kagubatan. Sa puntong ito, kulang na lang siya ng 20% para ma-unlock ang Ghost Squid Codex. Dahil wala siyang ideya kung anong hindi kontroladong epekto ang maaaring mangyari, sadyang pinili niya ang mga bundok malapit sa Shanghai City para isagawa ito. Nagsimula si Lin Zichen sa pag-devour, at agad na nag-prompt ang system. You have devoured a large amount of the Ghost Squid's life essence. Ghost Squid Codex, 100%. You have successfully unlocked the Ghost Squid Codex and obtained the biological trait, Blessing of Water Fusion. Ito ay labis na nagpapalakas ng affinity mo sa tubig, na nagpapahintulot sa iyo na kumilos ng malaya dito, naglalaho ng walang bakas. Pagkatapos basahin ang effect, medyo nadismaya si Lin Zichen. Blessing of Water Fusion. Bakit parang walang gaanong silbi ito? Agad niya itong sinubukan sa isang malapit na pond at natuklasan na matapos ang matagal na paglangoy, hindi na namamaga ang kanyang balat tulad dati. Habang lumalangoy, ramdam niya na mas magaan ang resistensya ng tubig, pero wala nang iba pang kapansin-pansing epekto. Pero sa kabila nito, naisip niya na makatuwiran naman. Ang Ghost Squid ay isang low-level beast lamang, walang halaga sa gene fusion. Makakakuha siya ng mas magagandang biological traits. Pwede rin siyang mag-ipon at bilhin ito mamaya. Panahon lang ang kailangan. O kapag tumaas na ang lakas niya, pwede siyang manghuli ng wild beasts at devourin sila. Halimbawa, yung mga higanteng mutant rats. Bago magsimula ang bagong semester, nagdesisyon ang mama ni Lin Zichen at pamilya ni Shen Xinghan na magsama sa isang trip para mas matest ang Blessing of Water Fusion. Iminungkahi ni Lin Zichen na pumunta sa tabing dagat. Ito ang unang pagkakataon ni Shen Xinghan sa dagat. Habang nakatayo sa tubig, ramdam niya lang ang lamig ng alon. Si Lin Zichen, gayunpaman, ay sumisid at nagsimulang lumangoy, habang tumataas ang stats niya habang gumagalaw sa dagat. Tinawag siya ni Shen Xinghan. Xiao Chun, huwag ka lang lumangoy mag-isa. Halika, turuan mo rin ako lumangoy. Lumalabas na hindi siya marunong lumangoy. Kaya ito ang perfect na pagkakataon para turuan siya. Nagsimula si Lin Zichen na magturo ng mahinahon. Pero dahil mukhang average lang ang athletic talent niya, inisip niya na baka hindi niya ito matutunan agad. Sa kanyang gulat, mali ang hula niya. Halos kaagad natutunan ni Shen Xinghan. Pagkatapos, sumubsob siya sa ilalim ng tubig. Sa kanyang pagkagulat, hindi masakit sa kanyang mga mata. Sa halip, malinaw niyang nakikita ang lahat sa ilalim ng tubig. Sa sumunod na segundo, bigla siyang sumirit pataas, na sinabayan ng pagkagulat ni Lin Zichen. Masigla siyang sumigaw, "Wow, Xiaochun, ang galing ko. Lagi kong naririnig na masakit ang magbukas ng mata sa dagat pero wala akong nararamdaman. Ang lamig lang at refreshing. Ang saya." Habang pinapanood si Shen Xinghan na mabilis matutunan ang paglangoy, napalalim sa pag-iisip si Lin Zichen.
Kahit natural talent siya, imposible na matutunan niya agad ang paglangoy. Napaka-rare nito. Sandali, baka dahil dito. Baka ang kanyang childhood bedwetting ay may kinalaman sa innate affinity niya sa tubig. Marahil yun lang ang tanging paliwanag na may sense. Nakakabighani, talaga. Baka ang nakaraang buhay ni Shen Qingan ay parang isa sa mga special cultivation physics sa Xianxiao novel. Nakakabaliw iyon. Mas malakas kaysa sa sariling system niya na kailangan ng endless grinding. Sumunod, sumisid siya sa ilalim ng tubig kasama si Shen Qingan. Ngunit muli, namangha siya sa performance nito. Nakahinga sila sa ilalim ng tubig ng higit sa 10 minuto. Para sa isang ganap na beginner. Kahit para sa mga sanay lumangoy, hindi yun maliit na nagawa. Ngunit biglang nangyari ang isang aksidente. Biglang narinig ni Shen Qingan ang kakaibang tunog mula sa ilalim ng tubig. Nagulat siya at agad na lumangoy papunta sa ibabaw ng mabilis. Nang lumabas siya, tiningnan siya ni Lin Zichen at nagtanong, ano ang nangyari? Bakit biglang naging tensyonado ka? Shen Qingan ay nanginginig pa rin at sinabi, kanina ay paulit-ulit kong naririnig ang kakaibang tunog sa aking tenga. Nakakatakot. Tinanong siya ni Lin Zichen kung anong klase ng tunog iyon. Umiling si Shen Qingan at sumagot, hindi ko maintindihan. Baka isang wika iyon. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay boses ng babae iyon, napakalinaw. Umaalingaw sa tenga ko hanggang mawala nang ako'y lumutang sa ibabaw. Para pakalmihan siya, agad siyang dinala ni Lin Zichen pabalik sa hotel. Pagkatapos, naghanap siya sa kanyang telepono, pero wala siyang nahanap na tumutugma sa paglalarawan niya. Dahil sa mga nalaman niya, hindi siya makatulog kaya naman nag-training na lamang siya. Nagring ang system prompt. You've completed a full day of weighted sit-ups. Vitality plus 2,000. Abdominal strength plus 2,000. Sit-up proficiency plus 1,000. Your biological level has advanced to ordinary rank 5. Hindi niya inasahan ang ganitong sorpresa. Ordinary rank 5. Malakas na para harapin ang isang ganap na mutant rat. Tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Kung magpapatuloy siya sa training, kahit ang paghunting at patayin ng mutant na daga gamit ang kanyang kamay ay magagawa niya na. Pagkatapos ng kanyang breakthrough, sinubukan ni Lin Zichen ang sarili sa isang deserted beach. Ngayon, ang 100-meter sprint niya ay 3.64 seconds na lang. Ang vertical jump niya ay umabot na sa 6.98 meters at kaya niyang buhatin ang kotse na may timbang na halos 1,600 kilograms gamit ang isang kamay. Kumpara noong una siyang umakyat sa ordinary rank 4, napakalaki ng improvement. Bitbit ang mga lakas na ito, pumasok sila ni Shen Qingan sa simula ng kanilang high school life. Dahil sa kahangahangang performance ni Lin Zichen, halos hindi pa siya nagsisimulang mag-aral bago siya napansin ng maraming babae. Si Lin Zichen ba iyon? Ang gwapo niya sa personal, at pareho pa kaming cleaning duty sa parehong araw. Ang swerte, hindi inaasahan, sa mismong araw ng duty na iyon, nag-trigger ang bagong quest. Achievement, complete 1,000 tasks in cooperation with others. Reward, gain the biological trait, social animal. Current progress, 1 out of 1,000. Naisip ni Lin Zichen sa sarili. Wala siyang ideya kung anong epekto ang dadalhin ng social animal, pero mukhang promising. Dahil nagsimula pa lang ang school at wala pang gaanong gawain, sinamantala niya ang pagkakataon na bumalik sa supermarket. Pagkatapos ng lahat, sa pagkaka-unlock na ng Ghost Squid Codex, panahon na para pumili ng bagong target. Doon, bigla niyang napansin ang isang uri ng mutant beast meat. Nakalagay sa label, Violent Eagle, 1,978 per gene. Umikot ang ngiti sa mukha niya. Ito na ang kukunin ko. Ang Violent Eagle ay isang beast na mas mataas ang rank kaysa sa Ghost Squid. Napakatalas ng paningin nito, 30 times na mas malakas kaysa ordinaryong tao. Dahil dito, nakakatakot ang kakayahan nitong manghuli. Kaya nitong tamaan kahit ang mga kunhong napakabilis na halos iwan na lang ay mga after image. Tiningnan ni Lin Zichen ang karne ng eagle sa kanyang kamay at naisip, kapag gumanda ang paningin ko, tataas din ang combat power ko. Ang Violent Eagle ay talagang sulit kainin. Bukod pa rito, pangalawa rin itong pinakamurang karne. Nang ilagay niya ang kamay sa karne, lumitaw ang system prompt.
You have devoured a trace of the Violent Eagle's life essence. Violent Eagle Codex, 1%. Mabilis niyang kinwento na bawat gene ng karne ay magtataas ng codex progress ng 1%. Ibig sabihin, kakailanganin ng higit sa 200,000 para ma-unlock ng buo ang Violent Eagle Codex. Mukhang sa high school, kailangan niyang mas magsikap sa competitions para makapag-ipon ng pera. Sa kabutihang palad, mas malaki ang prize money sa high school martial arts tournaments kumpara sa junior high. Pinisil niya ang kamao niya habang may luha sa mata at bulong. Pipilitin kong ma-unlock ang Violent Codex sa oras na may sapat na akong pera. Natapos ang summer vacation at tuluyan nang pumasok si Lin Zichen sa high school life. Sa unang araw ng bagong semester, pumasok ang homeroom teacher at iba pang subject teacher sa classroom para ipakilala ang kanilang sarili. Hello, everyone. I'm Han Yuanfeng, your martial arts training teacher and also your homeroom teacher. Hello, I'm Kai Yunfei, the mechanical modification teacher. Hello, I'm Cheng Bei. Ang guro sa wilderness survival ang unang nagsalita. Hello, ako si Lu Darren, ang teacher sa Gene Fusion. Pagkatapos nun, turn na ng mga estudyante para magpakilala. Hello everyone! Ang pangalan ko ay Chu Yoxi at ang hilig ko ay musika, chess, kaligrapya, at pagpipinta. Ako naman si Zong Yijia. Mahilig akong manood ng anime, mag-cosplay, at mag-sports. Ako si Pang Huaguang. Kadalasan, gusto ko lang manatili sa bahay at maglaro ng video games. Pagkatapos nila, turn na ni Sean Qinghan para magpakilala. Dahil maraming matang nakatingin sa kanya, sobra siyang kabado. Hello sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Sean Qinghan. Mahilig akong mag-drawing, at sana maging maayos ang samahan natin. Ang pagpapakilala ni Lin Zichen ang pinakamaiksi sa buong klase. Hello sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Lin Zichen. Sana maging maayos ang samahan natin. Nang matapos ang pagpapakilala, tumunog ang bell ng klase. May isang estudyanteng lumapit kay Sean Qinghan at nagtanong, ano ang score mo sa high school entrance exam? Paglingon niya, nakita niyang ang nagtanong ay isang babaeng may twin tails na nakaupo sa tabi niya. Maayos na sagot ni Sean Qinghan, nakakuha ako ng 709. Ikaw, Agzian. Naliwanagan ang mga mata ni Chu Agzian. Ang galing, lampas ka ng 10 puntos sa score ko. Nakakuha lang ako ng 698. Sunod niyang tanong, ikaw, ilang score mo sa physical test? Nagkamali ako doon, kaya 95 lang nakuha ko. Nakakahiya, ngayon, si Sean Qinghan naman ang nahiya. Ang maximum score ng physical test ay 100, at ang 95 ay marka na ng top student. Siya naman ay 79 lang ang nakuha, 11 points na mas mababa sa cut-off para sa elite class. Hindi niya kayang sabihin ang totoong score kaya nauutol niyang sagot. Hindi ako kasing galing mo. Pero hindi tumigil si Chu Agzian. Ilan ba talaga? 94, 93, lalo pang binaba ni Sean Qinghan ang boses. Mas mababa pa doon. Hindi pa rin siya tinantanan ni Chu Agzian. 92, 91, o baka 90. Hindi na nakatiis si Lin Zichen. Malakas niyang tinapik ang mesa. Paglapit kay Chu Agzian, ngumiti siya. Oy, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Namula agad ang mukha ni Chu Agzian. Siya, yung gwapo, gusto akong i-add. Anong klaseng swerte to? Mabilis siyang sumagot, oo. Syempre, i-add mo ako. Napatingin naman si Sean Qinghan kay Lin Zichen. Sa isip ni Sean Qinghan, nagpasalamat siya. Buti na lang tinulungan ako ni Zichen. Kung nagtanong pa siya, hindi ko na alam ang isasagot ko. Sobrang nakakahiya. Pagkatapos noon, lumingon si Lin Zichen sa isa pang lalaki. Oy, Hiyu, mag-add tayo sa isa't isa. Sure, i-scan mo ako, sagot nito. Pagkatapos nilang mag-add bilang magkaibigan, gumawa si Lin Zichen ng maliit na group chat. Hinayla niya ang 4 sa iisang grupo, sapat para maging isang cooperative team sa system. Biglang lumitaw ang prompt, total cooperative tasks completed, 2 beses sa out of 1,000. Nagulat si Lin Zichen. Hindi niya inaasahan na bibilanggan pala ito bilang team effort. Grabe, parang ang dali lang talaga ng achievement quest na to, isip niya.
Pagkatapos mabuo ang group chat, mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Ikinwento ni Hiyu na taga Nanguan City siya, mula sa pamilyang puro martial arts ang tradisyon, na nagpatakbo ng dojo sa maraming henerasyon. Nakakuha pa siya ng ika-8 pwesto sa Youth Martial Arts Tournament ng Nanguan, kaya naging pride siya ng kanilang angkan. Ibinahagi rin ni Lee Chokson na may-ari ang pamilya nila ng ilang clothing shop sa buong distrito, kaya isa talaga siyang maliit na mayamang babae. Nagkwento rin sina Lin Zichen at Sean Qinghan tungkol sa background nila. Hindi nagtagal, naging malapit agad ang apat, parang maliit na barkadahan. Habang pa-end na ang usapan, biglang nagtanong si Hiyu. Hulaan niyo kung sino ang pinakamalakas sa klase natin. Sigurado akong hindi niyo mahuhulaan. Agad na itinuro ni Lee Chokson si Lin Zichen. Ako, feeling ko si Zichen. Siya ang champion ng entrance exam sa district natin. Napamulagat si Hiyu. Ha, grabe, Zichen, ganun ka pala kagaling. Pero umiling din siya pagkatapos. Pero kahit district champion ka, hindi pa yun ang pinakamataas. Maniwala ka man o hindi, may 2 tunay na halimaw sa klase natin. Nagastos ng principal ng malaki para mailipat sila mula Nanguan. Itinuro niya ang isang lalaki sa ikatlong hanay sa may bintana. Yung lalaking yun, si Wang Zuja. Pangatlo siya sa buong Nanguan sa entrance exam. At ang 100-meter sprint niya ay 7.98 seconds. Tapos itinuro niya ang malaking lalaki sa hulihan, bandang kanan. At yung malaking yun, si Liu Gang. Ipinanganak yang napakalakas. Kaya niyang buhatin ang 300 kg barbell gamit ang isang kamay lang. Namangha si Sean Qinghan. Wow, ang galing naman. Napakabig lamang ang bibig ni Lee Chokson. Grabe, totoo ba yan? Samantala, napabuntong hininga si Lin Zichen. Para sa kanya, ang 7.98 na sprint at ang pagbuhat ng 300 kilos gamit ang isang kamay ay mga bagay na nilampasan na niya noong elementarya pa siya. Maya-maya, tumunog ang bell ng klase. Oras na para ipamigay ang mga libro. 4 na subject lang ang sakop ng mga ito, ang mga pangunahing kurso. Ang mga asignatura ay Martial Arts Training, Gene Fusion, Mechanical Modification, at Wilderness Survival. Naaral na lahat iyon ni Lin Zichen noong bata pa siya. Kaya nang dumating ang oras ng free activity, pumunta siya sa isang liblib na lugar para mag-training. Nananatili pa rin kasi ang banta ng kulto ng Diyos Daga. Ilang miyembro lang ang nahuli ng pulisya, at ang hari ng daga ay ni Anino ay walang lumalabas. Kaya kailangan niyang palakasin pa ang sarili hanggang umabot siya sa rank 6 o mas mataas. Kapag naabot niya ang antas na iyon, kaya na niyang lumaban kahit sa mutant rats. Sa hapon, unang practical class nila ang Wilderness Survival. Itinuro ng guro ang isang bantan ng kahoy at nagtanong, sino ang marunong magsindi ng apoy gamit ang friction? Napabuntong hininga si Lin Zichen sa inis. Pero sa sumunod na segundo, sina Wang Zuja at Liu Gang ay nagsimula ng magkistas ng kahoy. Tumawa ang guro. Oy, ano to? Ang galing nyo ha. Huwag nyo sabihing marunong talaga kayo magpaapoy gamit yan. Ngumisi si Liu Gang. Teacher, nag-summer class ako nung junior high. Doon ko natutunan. Mayabang namang sagot ni Wang Zuja, ako, self-study online pa noong elementarya. Unti-unting sumubok na rin ang mga estudyante. Itinuro naman ni Lin Zichen sa Dawn Squad ang ilang mabilisang teknik para mas madali nilang masindihan ang apoy. Sunod na klase ay Martial Arts Training. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng espesyal na breathing technique, sabi ng guro. Hindi pa man natatapos ang salita ng teacher, agad na nagpasikat ang 2 estudyanteng mula Nanguan. Nakakatawa, pero nagawa talaga nila. Si Lin Zichen naman, kabisado na ang teknik na iyon, pero tulad ng nakasanayan, nanatili siyang low profile. Hindi nila namalayan, lumipas na ang mahigit 1 buwan at dumating na ang monthly exam. Tinanggal ng homeroom teacher ang salamin niya at sinabi, para sa exam na ito, may nakahanda akong rewards. Ang first place ay makakatanggap ng 888 yuan. Ang second place ay 666. At ang third place ay 333. Biglang napatayo halos si Lin Zichen sa tuwa. Cash prizes. At 888 yuan ang first place. Halos katumbas na yan ng kalahating G ng Violent Eagle Meat. Nagsimula ang exam, at dahil may pera sa premyo, todo bigay ang lahat.
Makalipas ang 1 oras, natapos ang test. At sakto naman, dumating ang Gene Fusion teacher. Nag-announce din si Lou Darren ng sariling test, at pareho rin ang rewards. Pagkatapos ng 2 sunod-sunod na exam, halos bagsak na siya sa upuan, parang natalo sa buhay. Samantala, nagsimula ng magreklamo ang ibang estudyante. Grabe naman tong exam na to. Tinatanong pa talaga ang energy wavelength ng laser cannon. Sino bang nagme-memorize nun? At kahit kabisado ko pa, para saan ba yun? Sobrang hirap, sobrang specific. Parang pang-researcher. At yung huling tanong, ano daw? Connection ng reverse thrust airflow device sa atmospheric pressure. Tapos kailangan pang i-compute ng may decimal. Ano ba yun? Akala ko aabot ako ng mataas. Ngayon baka 6, baka kapus pa sa pasado. Habang reklamo ng reklamo ang lahat, biglang nagpasikat na naman ang 2 estudyante mula ng Wuan. Si Wang Zhuja ang unang nagsalita. Mahirap-hirap din yung test. Kumusta score mo? Sumagot si Liu Gang, kalmado lang. Siguro nakakuha ako ng 95. Yung last question lang ang mali ko. Ikaw? Sagot ni Wang Zhuja, pareho ang tono. Same. Yung huling sub-question lang ang pumalpak. Siguro 95 din score ko. Hindi na nakapagpigil si Hiyu. Ayan na naman sila, yung humble brag nila. Kailangan ba talagang mag-flex araw-araw? Nakakainis. Gusto ko na silang sapakin. Ilan sandali pa, lumabas na ang resulta. Mechanical modification results. Guo Yunling, 52. Shen Qingan, 61. Napalingon agad si Shen Qingan, tuwang-tuwa. Xiao Chun, nakapasa ako. Ngumiti si Lin Zikhen. Deserve mo yan. Pinaghirapan mo. Si Hiyu naman ay 88 ang nakuha. Nagkagulo ang buong klase. Oy grabe, Hiyu. Ang taas. Umupo siya ng diretso, kunwari kalmado, pero sa loob sobrang saya niya. Pag nakuha ko ang 3rd place at yung 333 yuan, ililibre ko kayo, isip niya. Pero agad nasira ang pangarap niya nang sabihin ng teacher. Liu Gang, 75. Wang Zhuja, 75. Dalawa ang halimaw, pareho lang ang mali, yung huling tanong. Mayabang pang sabi ni Wang Zhuja, Teacher, kung binigyan niyo ako ng 10 minutes pa, kukunin ko sana yung tamang sagot doon. Ngumisi si Liu Gang. Same. Konting oras pa, solve ko na sana. Napahawak sa ulo si Hiyu. Hayop, nagyayabanggan na naman. Pero sabi niya sa sarili. Kahit papaano, 3rd place pa rin dapat ako. Hanggang sa sinabi ng teacher ang linya na sum-iral sa lahat ng pag-asa niya. Mahigpit ang exam na ito, pero baka hindi kayo maniwala sa susunod na bahagi. May isang naka-perfect score na 100 sa klase natin. Nagulat ang lahat pero pinaka-shock ang 2 nagyayabang na taga ng Wuan. 100. Perfect score. Paano? Paano nangyari yun? Halos sumabog ang isip nila. Sa loob-loob nila, grabe. Ganito pala kalakas si Lin Zikhen. Tuwang-tuwa si Shen Qingan habang nakatingin kay Lin Zikhen. Zikhen, ang galing mo. Kaluwalhatian sa Shanghai. Itinaas ni Lin Zikhen ang kamay. Teacher, ibibigay po ba ang cash prize na 888 yuan? Sagot ng teacher, huwag kang mag-alala. Ipapasend ko sa group chat bilang red envelope. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang resulta para sa Gene Fusion exam. Liu Gang, 81. Wang Zhuja, 83. Para sa exam kung saan maraming bumagsak, mataas na itong dalawa, halos pasok sa excellence line. Pero halata na hindi sila masaya, hindi nila ito maipagyayabang. Si Shen Qingan naman ay 78, nasa top 5. At muli, naka-perfect si Lin Zikhen ng 100, at panibagong prize ang nakuha. Para bang binuhusan ng malamig na tubig sina Hiyu, Wang Zhuja, at Liu Gang. Sunod-sunod ang dagok sa pride nila. Nagtaas agad ng kamay ang Nanguan duo, sabay protesta. Teacher, napakahirap ng test na yun. Paano may naka-perfect? Baka naman may sagot na siya bago ang exam. Agad silang sinagot ng teacher. Imposible, hindi pwedeng mangyari yun. Ako mismo ang gumawa ng lahat ng tanong. Hindi yan mahahanap kahit saan online. Walang paraan para manday. Tumahimik ang 2 nagyayabang. Wala silang masabi. Nakasimangot si Hiyu habang biglang sumabat. Kung bagsak, bagsak. Huwag nang mag-imbento ng dahilan.
Nakakahiya kayo, daladala pa naman ninyo ang pangalan ng nanguan. Sumingit din si Lee Choksan. Tama, ang pangit ng ugali mo, Wang Shuja. Lagi kang nagwawala kapag hindi mo nagugustuhan ang resulta. Mabilis lumipas ang oras ng tanghalian, at nagsimula na ang afternoon exam para sa wilderness survival. Pareho rin ang sistema ng rewards, gaya ng ibang subjects. 3 bahagi ang exam, pag-akyat sa bato at puno, paglangoy, at paggawa ng apoy sa pamamagitan ng friction. Bumulong si Wang Shuja kay Liu Gang. Liu Gang, hindi natin natalo si Lin Zikhen sa 2 theory exam kanina. Pero ngayong hapon, sa wilderness survival at martial arts, kailangan nating bawiin ang dangal natin. Pinisil ni Liu Gang ang kamao niya. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang lahat, dudurugin ko siya, babawi tayo. Nagsimula ang exam. Unang event, rock climbing, bilasan ng pag-akyat. Madaling naiwan ni Lin Zikhen ang 2 taga-nanguan at siya ang kumuha ng unang pwesto. Sumunod ay tree climbing. Gaya ng inaasahan, muli na namang iniwan sa alikabok ang 2. Halos mawalan na ng pag-asa si Wang Shuja. Hindi pwede to, sobrang baliw ang bilis ni Lin Zikhen. Ibinigay ko na ang lahat. Si Liu Gang naman ay nanggagalaiti sa loob. Buwisit, kahit anino niya, hindi ko makita. Pero ang iniisip ni Lin Zikhen ay si Shen Qingan. Hindi pa ito tapos umakyat, at gaya ng inaasahan, siya ang nasa huli. Pero ayos lang iyon sa kanya. Alam niyang sa swimming event, babawi ito at makakakuha ulit ng lakas ng loob. Dumating na ang pagsisindi ng apoy gamit ang friction. At dahil sa cash prize, wala siyang choice kundi ulit-ulitin ang panggugulong ginagawa niya sa nanguan duo. Nakapagsindi siya ng apoy ng sobrang bilis. Halos manghina ang utak ni Wang Shuja. Sigurado ako nung nasa klase tayo, hindi siya ganito kabilis. Bakit sa lahat ng bagay, sobrang angat siya? Parang hindi tao ang mga kamay niya. Pagkatapos noon ay ang swimming event. Dito naman, si Shen Qingan ang dumurog sa nanguan duo, mas malala pa kaysa sa ginawa ni Lin Zikhen. Halos hindi makapaniwala ang dalawa. Matapos ang wilderness survival exam, tuluyang natahimik sina Wang Shuja at Liu Gang. Halos walang imik ng matagal. Sumunod ang martial arts test, sparring sa arena. Dito muling nabuhay ang pag-asa ng dalawa na makapagpakitang gilas. Okay lang na magaling siya sa survival skills, isip nila. Pero sa martial arts, lakas at teknik ang basehan. Kung mahina ang combat ability mo, walang silbi ang iba mong talento. Sa sparring, makakabawi kami. Bago magsimula ang sparring, pinagawa muna ng teacher ang physical assessment bilang warm-up. 3 stats ang susukitin. Bilis sa 100-meter sprint. Maximum na kaya buhatin gamit ang isang braso. At taas ng vertical jump. Si Lin Zikhen ay nagrehistro ng napakabilis na takbo at nakapagbuhat pa ng sobrang bigat na barbell, at tumalon ng mas mataas kaysa sa lahat. At hindi pa siya todo, bahagya lang niyang nilampasan sina Wang Shuja at Liu Gang. Pero nagulat pa rin ang lahat. Mas mabilis pa siya sa akin. District champion lang siya noon sa entrance exam. Imposible to. Mas malakas pa ang katawan niya kahit hindi siya mukhang ganoon kalaki. Nag-usap sila para pakalmayan ang sarili. Liu Gang, huwag kang kabahan. Iba ang test sa spar. Sa totoong laban, teknik ang mahalaga. Oo. Kahit talo tayo sa assessment, hindi ibig sabihin talo na tayo. Mas mataas pa rin ang level ng martial arts natin. Pagkatapos ng test, lumipat lahat sa arena. Unang umakyat si Lin Zikhen, pero dahil sariwa pa sa isipan ang lakas niya, walang gustong humamon. Pati sina Wang Shuja at Liu Gang ay umiwas muna. Napilitan ng guro, Liu Wei, ikaw muna. Lumaban ka kay Zikhen. Nanigas si Liu Wei pero napilitang umakyat. Para makatipid sa oras, tinapos ni Lin Zikhen ang laban sa isang iglap. Isang suntok lang, tapos agad. Gusto niyang malimpasan ang lahat bago matapos ang klase, kaya binilisan niya ang lahat ng laban. Walang sinino, pati babae hindi niya pinagbigyan. Napatulala ang duo mula nanguan. Hindi maaari, ganito siya kalakas. Malamang hindi pa siya todo kanina. Paano mo siya lalabanan? Tumingin siya kay Liu Gang. Halika. Tayo ang mag-spar. Napilitang ngumiti si Liu Gang. Sige, sino ba ang mauuna? Siya pa ang unang sumugod. Tanggapin mo tong teknik na to.
Ginamit ni Liu Gang ang isang teknik na ipinasa ng isang lumang master. Pero habang papalapit siya, umiwas si Lin Zichen na parang kidlat. Grabe, ang bilis. Kasunod agad noon ng isang malakas na suntok. Tumilapon si Liu Gang palabas ng platform. Mula sa pulutong, may nang-asar. Wang Zhuja, wasak ang kasama mo. Hindi ka ba aakyat para bumawi? Oo nga, ipaglaban mo ang dangal ng nanguan. Huwag kang duwag. Tumalon si Wang Zhuja sa entablado. Tumahimik kayo. Aakyat talaga ako. Huwag kayong maingay. Kung ano ang mangyayari, mangyayari. Hahanap ako ng paraan para talunin siya. Nakatayo si Lin Zichen sa harap niya tulad ng bundok na hindi matitinag. Sa bigat ng presyon, sumugod si Wang Zhuja sa wakas. Pero ang malakas niyang suntok ay nasalo lang ng walang kahirap-hirap. Hindi man lang gumalaw si Lin Zichen. Sa susunod na iglap, tinamaan siya ni Lin Zichen sa dibdib gamit ang isang suntok. Bumagsak si Wang Zhuja, may bula pa sa bibig, tuluyang wala ng laban. Isa-isa pang tinalo ni Lin Zichen ang lahat ng lalaking estudyante sa klase. Ayon sa patakaran ng Survival of the Fittest Challenge, ang parehong kalaban, kahit ilang ulit mong talunin, bilang isang panalo lang iyon. Ibig sabihin, mula sa puntong iyon, mga babae na lang ang pwede niyang makalaban. Habang iniisip niya kung may maglalakas loob bang umakyat, maingay na sa baba ang mga babae. May ilan pang masyadong excited. Isang matapang na babae ang agad nagtaas ng kamay. Lin Zichen, hinahamon kita. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya papunta sa stage at sumugod agad. Buti na lang at mabilis tumugon si Lin Zichen, umiwas siya. Hinawakan ni Lin Zichen ang likod ng babae gamit ang magaan na tuldok ng palad. Bumagsak ang babae ng diretso sa banig, pero imbes na magalit, napabuntong hininga siya na parang nagbibiro. Ay, konti na lang. Malapit ko na siyang may akap. Sayang, nagkatinginan ng ibang babae sa baba at halos sabay-sabay nang nagsilapat. Isa-isa nilang hinamon si Lin Zichen. Siyempre, palagi siyang nagpigil. Hindi siya gumamit ng buong lakas laban sa kanila. Hindi naman iyon tungkol sa pananakit ng kaklase, kundi tungkol sa pagtapos ng Survival of the Fittest mission. Maya-maya, lahat ng babae nakalaban na niya. Pero malayo pa rin sa pagkumpleto ang progress bar ng gawain. Medyo naiinis na siya nang biglang mag-anunsyo ang guro ng isang nakaka-excite na balita. Isang buwan mula ngayon, may kikipaglaban ang klase natin sa pinakamalakas na klase ng sophomore. Isang napakagandang pagkakataon ang bumagsak mismo sa kondangga niya. Eksaktong kailangan niya para mapabilis ang progreso ng kanyang misyon. Parang itinakda ng kapalaran. Pagkatapos ng hudyat ng uwian, dumaan si Liu Gang na may nakangising hangin. Akala ko walang totoong kalaban ng Shanghai High. Mukhang nagkamali ako. Simula ngayon, ikaw ang magiging karibal ko sa loob ng 3 taon. Sumunod naman si Wang Zhuja at nagpahayag ng pangako. Talo man ako ngayon, hindi ibig sabihin talo ako pang habang buhay. Bago tayo makapagtapos, babawiin ko yun, Lin Zichen. Pero hindi niya narinig kahit isa sa kanila. Abala siya sa pagkwenta. Ang premyo dapat ngayon ay 1,000 credits lang. Pero nakalagpas ako ng 3,000. Sakto, sapat na para sa 1 buong libra ng lean beast meat. Ayos. Kinagabihan, umupo siya sa mesa at nagsimulang mag-type ng mabilis. Kahit maganda ang nakuha niyang pera, malayo pa rin iyon sa kailangan niya para mabili ang Rare Beast Meat Codex. Kailangan niyang mag-unlock ng bagong mga tier para kumita pa. Nagrehistro siya bilang web novel author at opisyal nang sinimulan ang kanyang paglalakbay bilang manunulat. Pagkagising kinabukasan, hindi siya makapaniwala sa nakita sa kanyang email. Binabati ka. Ang nobela mo ay napirmahan para sa publikasyon. Masayang-masaya siyang nag-login sa author dashboard, pero biglang lumitaw ang isang balitang nakakayanig. 2 oras ang nakalipas, isang higanteng mutant na daga ang umatake sa pasilidad ng imbakan ng beast meat sa labas ng lungsod. Ang nilalang, lampas 5 metro ang haba, ay kinagat at pinilas ang kalahati ng katawan ng isang cyborg guard. Nag-activate ang backup energy core ng cyborg, nagpasimulan ng self-detonation. Ang naging resulta, natapos agad sa spot ang mutant na daga. Hindi maiwasan ni Lin Zichen ang pakiramdam na may kakaiba. Ilan kaya sa mga higanteng mutant na daga ang nakatago pa sa loob ng lungsod ng Shanghai? Kung ganito kalalaki ang mga nilalang,
Paano sila nakatago ng matagal nang hindi natutuklasan? Isang buwan ang lumipas, dumating na ang araw ng interclass sparring match. Pinatawag ng guro ang mga top students para pag-usapan ang taktika at order ng laban. Nang magsimula ang laban, agad na nagboluntaryo si Lin Zichen na siyang unang lalaban. Gusto niyang tapusin agad ang objective ng survival of the fittest. Ngunit ang babae sa kabilang team ay tumutol. Guro, literal siyang pinakamalakas nila. Ako ang pinakamahina sa klase ko. Paano ito patas? Napakunot ang noo ng guro sa kabilang team at lumapit kay Han Yuanfeng. Halika, Fengji, alam mo naman ang patakaran. Ang pinakamahina ang unang lalaban. Hindi pwede ang pinakamalakas sa unang round. Sinasabotahe nito ang tradisyon. Napabuntong hininga si Han. Lin Zichen, sandali muna. Hayaan nating mag-umpisa ang laban ayon sa libro. Wala nang magawa si Lin Zichen kundi tumango at umalis sa stage. Itinuturo ni Han ang isang babaeng nakaupo sa isang sulok, nanginginig. Yintong, ikaw muna. Nagpanik ang babae, nagwawagayway ang mga kamay. Ako po, hindi pa po ako handa. Tumayo naman ang isa pang babae. Guruhan, ako po ang pinakamahina. Ako dapat ang unang lalaban. Si Shen Qinggan iyon. Makalipas ang ilang sandali, umakyat siya sa stage. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, halata sa mukha ang tensyon. Mula sa gilid, sigaw ni Hiyu at Li Choksan. Sige, Qinggan, kaya mo. Yan, huwag kang magpigil. Lalo lamang siyang nainip at kinakabahan. Hindi nag-atubiling umatake ang babae sa kabilang team. Sumugod siya parang bala. Agad na nag-react si Shen Qinggan, itinaas ang parehong kamay para depensahan ang sarili. Hindi ko siya matatalo, pero kung makakaya kong tumagal, mauubos ko rin siya. 3 minuto ang lumipas, ang senior na babae sa kabilang team ay hingal na. Na-realize niyang hindi niya kayang ituloy ang bilis. Kapag nagtagal pa, maubos ang kanyang stamina. Oras na para tapusin ito. Isang mabilis na hakbang pasulong, saka naglabas ng mabigat na suntok. Bumagsak siya ng malakas sa gilid, tumama sa sahig sa ibaba ng ring. Nagsigawan ang buong madla sa pagkagulat.